So mga tol, matapos nga po ang birthday ni former 3 Division World Champion Janrel Casimero, 2 araw na ang nagdaan. Pero ang rumor na mag-a-announce na umano si Casimero sa mismong birthday niya ay wala pong announcement na nangyari. Pero may magandang hatid na balita naman po sa atin ng Team Casimero na si Boss Rich Don, na pumunta mismo ng Ormoc para makiselebrate ng birthday ni Cuadro Alas. Paliwanag ni Boss Rich Don mga tol sa YouTube channel niya, meron na daw talagang kalaban si Cuadro Alas at 2 pa nga daw ang pinagpipilian. Next week, kailangan pa daw mag-meeting ang Team Casimero kung magkakasundo na ba sa huling pag-uusap sa kanegosyasyon nito. Kung sakaling hindi umano magkasundo, may option pa daw na isa na kalaban si Casimero at mas mabigat umano yung isa na yon. Kaya sa mga nagsasabi daw na hindi legit ang makakalaban ni Casimero, baka daw hindi natin makalimutan si Boss Rich Don. Kapag nalaman daw natin kung sino ang makakalaban ni Casimero, baka balikan pa daw natin yung mga sinabi niya. Basta hintayin na lang daw natin ang announcement na manggagaling sa kapatid at head coach ni Cuadro Alas na si Jason Casimero at promoter na si Masayuki Ito. Pinoy ako, meron nga 2 yung nakapila dyan, no? Sinasabi ko na nga po sa inyo, 2 po yung nakapila dyan. Meron nga lang nga pong pagpupulong this coming next week, you know? No, Feb 20 plus. Oh, yan ha. May pagpupulong po sila. No, diyan po lalabas yung pinaka-official. No. Sabi ko nga po sa inyo, ang maglalabas po talaga niya sila Kuya Lods. Cuadro Alas is my boy, ang Treasure Boxing Promotion. Samantala, balik ensayo na nga po si former 4 Division World Champion Donnie As Nietes. Pinasilip nga po ni Nietes ang training niya at catman ni Casimero na si Ray Uraes ang nagtitrain dito kay Nietes. Kung matatandaan, balak nga pong kunin si Nietes ng Treasure Boxing Promotion, kaya siguro naghahanda na si Nietes dahil may laban na itong paparating. Sa kabilang banda, magandang balita nga po para kay Remart Gabalio. Nakakapanalo lang kontra kay Paiparub ng Thailand. Nito lang nakalipas na 2 araw sa Pasay City, kung saan 10 seconds lang tinapos agad nito sa round 1 ang kalaban. Kinumpirma na po kasi ni Sean Gibbons na world title fight na ang next na laban ni Gabalio kontra dito kay Jason Moloney, na kasalukuyang may hawak ng WBO Bantamweight world title. This was a nice belt, but next stop wants to be 2-time world champion and WBO world champion. Bukod dyan, naglabas nga din po ng balita ang isang page na ito. Undercard umano si Jason Moloney versus Gabalio sa laban ng Vasily Lomachenko versus George Kambosos Jr. na magaganap na sa May 12 sa Australia. So ibig sabihin mga tol, dadayo si Gabalio sa baluarte ni Moloney sa Australia pag nagkataon. So mukhang dapat i-knockout ni Gabalio itong si Moloney. Alam naman natin kapag dayo ang Pinoy, dapat impresibo ang pagkapanalo dahil kung aabot ng desisyon, dihado tayo. Baka ang mangyari dyan mga tol, dahil malakas itong si Gabalio, baka tumakbo-takbo itong si Moloney katulad ng ginawa nito noong makalaban niya si Vincent Astrolabio, kung saan nanalo itong si Moloney sa puntusan at hindi nakipagsabayan kay Astrolabio. Pero kung ang estilo na gagawin ni Jason Moloney katulad sa huling nakalaban niya na si Frank Gonzalez na nakipagsabayan siya, malamang may pag-asang in-knockout ito ni Gabalio. Pero kung sakaling tumakbo-takbo itong si Moloney, alam na ni Coach Nonito Donaire Sr. kung paano ang gagawin dahil tinuturo na ni Donaire Sr. kay Gabalio ang accuracy at timing nito.